bakit nangyari ito sa amin. Yun talaga yung tanong ko lagi noon. Kung kaya nila, kaya ko na rin po. Hindi lang pala dapat makapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang pala makatulong sa pamilya. Meron pa palang mas higit na mahalaga. Dahan-dahan ng natutupad yung gusto kong mangyari. Hindi ako komportable na yung buhay ko ay natuon lang sa hanap buhay. Hindi na po ito tungkol ngayon sa pera or sa ano. Sa akin po ngayon ay ma-share ko po yung pananampalataya ko. Lahat ito ay galing sa Kanya. Listen to the stories of our brethren, inspired by faith. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo muli sa panibagong episode ng programang Inspired by Faith. Ako po, ang kapatid na Cheng Dilawa. Tampok sa ating programa ang kwento ni kapatid na Orlando Oculam o kapatid na Lynn Suculam mula sa lokal ng Pinagsama, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East. Ipinanganak siya sa lalawigan ng Bukidnon. Siya ay lumaki sa isang maginhawang pamumuhay at namulat sa relihiyong Katoliko. Subalit, napalitan ng hirap ang kanilang maginhawang buhay nang makulong ang kanilang ama. Hindi na kinaya ng kanyang ina na maitaguyod ang buhay nila ng kanyang mga kapatid, kaya napilitan silang magkahiwa-hiwalay. Nakitira si kapatid na Lynn sa mga kamag-anak at namasukan upang maitaguyod ang kanyang sarili. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang kanyang pagnanais na makaahon sa kahirapan ang nagsilbing inspirasyon niya upang magsumikap. Lalong nahayag ang pagbabago sa kanyang buhay nang siya ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga at matibay na pananampalataya, nagtagumpay siya sa kanyang buhay at natupad ang kanyang mga pangarap. Samahan niyo kami, ating subaybayan ang kanyang kwento ng paninindigan at pananampalataya dito sa Inspired by Faith. Magandang araw po, Kalens. Magandang araw po. Welcome po kayo sa programang Inspired by Faith. Pwede po bang pagpakilala po kayo? Ako po si kapatid na Orlando Oculam. Nagmamay-ari po ako ng isang korporasyon na sa fitness industry. Ako po ay isang chairman. Sa ngayon po ay meron kaming 10 branch na po. Subalit bago po ninyo narating yung tagumpay na yan at yung pag-angat ng inyong buhay, balikan muna po natin yung mga nung kabataan po ninyo. Saan po ba kayo nanggaling? Paano ko kayo lumaki bilang isang kabataan? Ano po yung uri ng inyong buhay doon sa probinsya po? Ang probinsya po namin ay sa Bukidnon, Kibawi, Bukidnon po. Natatandaan ko po, malawak po yung hanap buhay namin doon nung bata pa kami. Halos 8 hektarya po. Maayos po ang kalagayan namin. 8 po kaming magkakapatid. Pang-apat po ako, kaya tandang-tanda ko pa ang mga nangyari po noon. Bigla pong may dumatik sa amin na malaking pagsubok. Nakulong po yung tatay ko. Kaya doon po nagsimula na nahirapan po na itaguyod ng aking ina kami sa paghahanap buhay. Sinubukan po ni mama na mapalabas yung tatay ko hanggang naubos po yung naipundar, hanggang hindi rin po nagtagumpay na makalabas. So hindi nakayanan ni mama na patakbuhin yung hanap buhay na sinimulan ng tatay ko. Kaya lalong lumubog po kami sa kahirapan. Anong nangyari sa inyo namang pag-aaral noon? Nahinto din po sa pag-aaral. Ang iilan lang po ang hindi nahinto. Pilit pa rin itinataguyod ng nanay ko. Pero dahil wala na po talagang kakayahan, kapilitan pong nahinto din po ang iba. Kaya po, ilang buwan lang, siguro mga 8 months to 1 year, hindi na po nakayanan itaguyod ni nanay. Kaya napilitan po kami nagkawatak-watak. Paano naging watak-watak kayo na magkakapatid? Una po, yung 3 kong kapatid o 2, yun muna po yung tumira sa kamag-anak ko. Hanggang kalaunan na nahirapan pa rin si mama, sunod-sunod na po. Hanggang ako, pumunta din po ako sa ibang tiyahin ko. So, hiwalay-hiwalay po kami lahat kasi hindi naman po kami tanggapin doon sa isang kamag-anak namin na kaming lahat sa sobrang dami po namin. So, nangyari po, unang bahay na tirahan ko, hindi rin po ako nagtagal. Kasi nga po, gusto ko pong mag-aral pero hindi po na ibibigay sa akin.
So after mga ilang buwan, mga 5 months, lumipat naman po ako ng bahay. Ganon din po ang nangyari. Yung tipong igisingin ka na ng alas 4 ng umaga para lang gawin mo na tong trabaho na to bago ka makapag-aral. Pag nakapag-aral ka, lilimitahan ka ng oras, dapat ganito na at gagawin mo naman tong lahat ng ano. So, kahit kinakaya ko naman po para gusto ko lang makapag-aral. Ang totoo po, kine-question ko yung Diyos at saka sarili na bakit nangyari ito sa amin. Yun talaga yung tanong ko lagi noon. Sa dami-daming tao, bakit sa amin pa na nagkataon? So nakailang tahanan o mga tao po kayo na tinirahan po at pinagsilbihan? 13 po na bahay. Pinusunod ko yung mga utos nila at yung mga napipil ko ng sobra at hindi na kaya po. Doon na po ako nag-decide na umalis at umuwi sa bahay. At pagkatapos po, ganun pa rin sitwasyon namin, napakahirap. Naghanap naman po ako ng ibang bahay na pwede makatulong po sa akin. Kasi tuwing naninirahan ako sa ibang bahay, nararamdaman ko rin po na kung may magmamalasakit po ba sa akin. Pero kung nakita ko po na iba lang po yung pakinabang nila na mauutusan lang po ako sa ganitong bagay, nararamdaman ko rin po yun. Kaya po, naging matalino din po ako na makahanap ako ng bahay na bagamat makatulong ako sa kanila, pero natutulungan din po nila ako doon sa pinaka-goal o target ko po talaga na makapagtapos. Sa pang-ilang bahay ang napuntahan mo na nagpabago po sa buhay mo? Ang totoo po, nung pang 13 po na bahay, yung teacher ko po kasi na yun, yun po pala ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. So, doon ko po naramdaman yung pagmamahal nila na hindi nila ako tinuring na ibang tao. Tinuring na nila ako na parang tunay na anak. Naramdaman ko po yun, pinaaral nila ako. At doon po ako nagtagal sa kanila. So dahil po sa teacher po na yon na tumulong sa inyo para magpaaral, Apo. ano ang higit sa lahat na pinakamahalaga na natanggap ninyo dahil sa nakilala nyo po yung kapatid po na yun sa iglesia? Sa kalaunan po ay na-realize ko po na sa kabila ng kahirapan na pinagdaanan ko at hindi rin ako nagtatagal sa ibang bahay, kasi po gusto pala ng Diyos na tawagin ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. At yun yung teacher ko ang kinasangkapan. Kaya po, mula noon, hindi ko na kina-question ang Diyos. Kalaunan po ay naiintindihan ko. At nung naging Iglesia ni Cristo na ako, nagkaroon ng kapanatagan sa buhay ko. At nagbago din po ang pananaw ko sa buhay na hindi lang pala dapat makapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang pala makatulong sa pamilya. Meron pa palang mas higit na mahalaga kaysa dun sa iniisip ko nung ako'y wala pa sa Iglesia ni Cristo. At lalo kong nauunawaan nung lalo pa akong tumagal sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang inilipat din po nila ako doon sa anak po ng ministro. Doon po ako nagtuloy na mag-working student. So habang nag-aaral po ako, doon po ako tumagal sa kanila kasi naramdaman ko rin po yung pagmamahal at yung gusto ko makapag-aral na ibigay din po nila sa akin. Balikan po natin, bago po kayo nakarating sa estado po ngayon, naging chairman po kayo ng isang corporation. Ito, paano po kayo mula nung kayo mabautismuhan na, kaanib na kayo sa iglesia, paano po kayo nakapagtapos ng pag-aaral at paano po ninyo narating itong status po na ito? Actually po, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral pero po hanggang second year college lang po ang natapos ko. Anong course niyo po dati? BS Ed po, teacher po. Teacher. Opo. Bakit pangarap niyo pong maging teacher? Actually po hindi po pero ang pagkakataon kasi iyon, yun na po yung available. Available. Yes po. Kaya ganun po yung kinahantungan. Pero po, bagamat yun talaga ang plano ko para magiging success. Pero kasi mula nung narinig ko yung kalooban ng Diyos na hindi pala yun ang batayan talaga para ikay mag-success, ikay magtagumpay sa buhay na ito. Nangahawak ako doon sa salita ng Diyos. Wala namang masama na mapagtapos ka. Wala namang masama na magkaroon ng maraming karunungan sa buhay na ito. Pero hindi lang kasi yun yung susi ng pagtatagumpay. Kaya mula nung nahirapan din po ako na ipagsabay yung trabaho, pati yung pag-aaral, ang ginawa ko po,
nagsimula na po akong mag-business nung mga ganong taon pa lang po ako. Ilang 18 taon po? Ilang taon Eight- kayo nagsimula yan? 18 po akong namamasukan pa po. Pero nasa isip ko po, gusto ko na pong mag-business. Parang kung kaya nila, kaya ko na rin po. Parang ganun na po yung isipan ko. Basta ipapanalangin ko na lang ito. Gaano man kabigat ang naranasan ng kapatid na Lynn sa kanyang kabataan, sukdulang mamasukan sa iba't ibang tao, hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagtiyaga at nagtiis upang makaahon sa kahirapan. Lalong nahayag sa buhay ni kapatid na Lynn ang pagbabago nang siya ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Ano ang pagbabago na nahayag sa kanyang buhay? Paano niya ipinakita ang lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Diyos? Subaybayan po natin sa aming pong pagbabalik. Magpapakilala lang po ang ating himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik tayo sa Inspired by Faith. Binabati muna natin ang mga kapatid natin sa lokal ng Pinagsama, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Sa pagpapatuloy ng kwento ng kapatid na Lins, ay subaybayan pa natin anong mga pagbabago na nahayag sa kanyang buhay nang maging kaanib siya sa Iglesia ni Cristo. Paano nahayag sa kanya ang lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ano-ano pa ang matitinding pagsubok na kinaharap ng kapatid na Lins para guminhawa sa buhay at makamit ang tagumpay. Ano ang kanyang naging paninindigan sa kabila ng naranasang pagsubok sa buhay. Sa edad na 18, ano yung naisip mo na maging negosyo mo? At paano mo ito natutunan? Nagtitrainer na rin po kasi ako sa negosyo na sa probinsya. Nagtitrainer na po ako, nagka-cashier, nagmamanage ng 2 gym nila. So, sabi ko po, ito yung namulatan ko. Parang yun na rin po ang nagiging gusto kong mangyari. Na in the future, kung may budget po ako, yun po yung gagawin kong negosyo. Pero dahil po, wala akong budget at walang pong kapital at hindi rin po yung pwedeng kalaban ko yung mismong boss ko. So, ang ginawa ko po, nagpaalam ako sa boss ko. Sabi ko, kailangan ko munang mag-explore sa Manila. So nag-decide ka, Yes pumunta po. ng Manila. Pumunta ako ng Manila. May dala ka bang kapital nun? Ano dala-dala? Nanghiram ako ng pamasahe po. Actually, tinulungan pa ako ng nanay ko. Manghiram po ako ng pamasahe. Magkano? 3,000 po ata yung nahiram. Tapos 2,500 yung pamasahe sa barko. Tapos may 300 to 500 po ang natira. Yun lang po yung baon ko papuntang Manila. Hindi ko pa po alam ng Manila. Buti na lang, sinundo ako nung kamag-anak ko na hindi ko pa nakita doon sa barko, sa pier po. So doon po nagsimula ang lahat. Nakitira ako sa tiyahin ko pagdating ng Manila. As in 300 lang talaga yung dila ko. 300. Hindi ka ba nag-alala nun? 300? Paano magkaklase Hindi to? po eh. Sabi ko, as long as meron akong matirahan doon, okay na yun. Okay. Ako na bahala mong diskarte, manalangin na lang ako. So ang ginawa ko po, naghanap ako ng trabaho. So nakapag-try po ako ng mga may hirap na trabaho po eh. Ang Paano yung mga tinasukan mo? Na mga una po, construction po. Nagko-construction po muna ako. Bali, ang sweldo ko po noong unang araw, alam ko 400 po eh. Pero tuwang-tuwa na po ako noon. Kasi sa probinsya, nasa 1.5 lang po ako per month. Pero libre pagkain, parang ganun po. Nung na-try ko po dito sa Manila, sabi ko 400. Kinalculate ko na po agad yon. Kinompute ko na yung buong buwan. Pag hindi ako nag-absent, ganito po yung maipon. Pagdating ng taon, ito na po maipon ko. At kaya po mula noon, talagang tuloy-tuloy na po yung ano ko. Naghanap ako ng trabaho after 2 years po. Bumalik na ako pagka-trainer. Bali nag-apply na ako sa commercial gym, isang malaking gym at kilala. So dun din po nagsimula na dahan-dahan ng natutupad yung gusto kong mangyari. Na-try mo nang magtrabaho sa commercial gym kasi sa probinsya, trainer na po ko doon. Pero iba kasi yung sa probinsya na trainer lang na hindi certified trainer po talaga. Pero nung nakatry na ako sa commercial gym, doon na rin ako nagpa-certificate as trainer. Digit trainer na po. So nakahawak na ako ng mga celebrity. Nakakapag-ipon na rin po ako. Masahod ako ng mataas, triple, times 10. Ganun po ang naging nangyari. Pero nag-ipon po ako noon. Sa pagsamba po, lagi pong naririnig ko na kung
ang buhay na ito ay itutuon mo lang sa hanap buhay, para bagang hindi ako komportable na yung buhay ko ay natuon lang sa hanap buhay. Kaya sa pagsamba, dahan-dahan na bago yung isip ko na mas pagtuunan ko yung kaligtasan kaysa hanap buhay lang. So ang ginawa ko po, paano ba ako makapag-mission din o Makabahagi sa pagpapalaganap. pagpapalaganap Oo. na habang naghahanap buhay. Okay. Nanalangin po ako. Magkaroon ng ganito, magpi-play ako ng TV, maglalagay. So nangangarap ka tuloy Harap po ako na Pinag- maging sarili mo Yes, na oo, para gagawa mo yung gusto mo. para Oo. wala ng hadlang. Oo. Katagalan po, nakapag-ipon na ako. Pero hindi mo na gym po yung naging negosyo ko. Una po, diet food. Hanggang nag-fail po siya. Biglang i-pandemic po, wala, hindi na ako trainers. Lahat ng inipon ko, nalagay doon sa isang business, nagiging na-bankrupt po siya. Nag-try na rin po ako mag-barbershop, tapos naglagay ako ng sound system kasi gusto ko nga mamamahayag. Gusto ko mag-share ng salita ng Diyos. Kaso po, pag nagre-reban, nasisira po yung kasi maingay po eh. Binabahagi ko po yung salita ng Diyos dun sa customer. Sabi ko, hindi ito yung gusto kong mangyari. Hanggang 4 na branches po ako to 5. Yun pala, yung pang-5 po pala, yun pala yung may-ari ng building dun sa pinapangarap kong building na pagtatayuan ko ng gym. Nung nakausap ko siya sa board meeting mismo nila, inimbitahan ako. Sabi ko po, ito talaga yung pangarap ko, pero ito muna yung negosyo ko ngayon. Nung nalaman nila yung pangarap ko na magkaroon ng ganon, in-offer po nila yung pwesto na yon. Ang ginawa ko po, nag-propose po ko sa kanila. Nakalagay doon sa proposal na hihiramin ko po yung area, yung space na for lease na nakalagay ng 3 months. Yung rental po nun, 70,000 po. Per month. Opo. Kailangan ng 2 buwan deposit, Nandaw. 1 month advance. Total po 3 months. So 210,000 po yun. Pero ang problema po, wala pa pong pera. Ang sabi ko po sa kanila, nakalagay doon sa proposal, kung hindi po mag-okay yung negosyo ko, magtatrabaho po ako at i-installment ko yung 3 months na yon, yung 210. After 1 week po, bigla pong nag-email sila na nag-usap daw po silang 3. Kasi po, 3 po silang magka-partner sa building na yon. Approve daw din po. Wala nung nakuha ko ng area. Ang problema naman po, wala akong pera. So, paano ko ma-renovate? Paano ko lagyan ng equipment? Wala naman akong pera. Tuloy-tuloy pong panalangin ko. Pagdating ng 1 buwan po, bigla pong may nasarang gym. Nasara. Nung nakita ko po sa social media na may nakapost na binibenta yung equipment, natuwa po ako. At kinausap ko na po agad. Kukunin ko na po yan. May nagpahiram sa akin ng pera, kaso 30,000 lang po. Sabi ko sa kanila, sir, kung pahiramin niyo po ako ng pera, itong kahit 30K lang, kasi yun lang din po ang kaya niya. Kung hindi ko po kayo mabayaran, iti-train ko po kayo lifetime. Nagkita po kami ng may-ari. Nag-meet na. Opo, nag-meet up na kami. Pero hindi ko sinabi, 30K lang po. So may dala mo yung 30K? Yes po, dala ko yung 30K. Okay. Nung nagkita na po kami, kininto ko sa kanya yung nangyari, ganito ganyan, may space na ako. Pinakita ko na yung picture mismo po. Problema ko, walang equipment. Sabi niya, ito na nga yun. Kaso sir, ang problema ko, 30,000 lang po ang dala ko. Hindi po 200,000. Medyo nadismaya po siya eh. Galit siya. Pero pinaliwanag ko ng maayos sa kanya. Sabi, sir, kung ilalagay niyo po dito sa pwesto na to, nabanggit niyo po sa akin kasi nag-uusap na kami, parang aalis na po siya sa pwesto na yun eh. So magdadagdag siya ng rental kung mag-stay yung gamit mo doon. So parang sabi ko po na, ano kaya sir na ibigay ko muna yung 30K sa inyo, pero yung gamit nyo, doon muna natin ni-stay doon sa area ko. Para na sa gayon po, wala akong babayarang rental dito. Sabi niya, oo nga no. Pag na-open pong gym, agad po, kaya to ng 2 days. Yung income ng gym, ibibigay ko po sa inyo. Opo, ibibigay ko po sa inyo. Walang 1 buwan po, kaya ko na pong bayaran yan. Nagdadalawang isip pa po. Pero, wala nga po siyang paglagyan din. Yun na po, pinayagan na niya ako. So, nakuha ko na po. Ang problema naman po, yung sa logistic naman po, yung paglipat po. Kailangan po ng pera po. 30K nabigayin ko na po eh. Wala na po akong ibang pera. Siguro mga 300 pesos or 200 pangkain na lang po yung natira ko. So, ang ginawa ko po, nanghiram po ako ulit dun sa nahiraman kong 30,000. Nagalit po kasi nga sabi niya, bakit parang nanghiram ka na manghihiram ka na naman.
puntahan nga kita kung totoo ba yan. Pinuntahan po ako doon para Para sigurado Oo, lang na hindi mo sigurado. siya ni-scam, Totoo ano? ba talaga? Oo. Kita niya, totoo nga. Pinahiram po ulit ako ng 12K para pambayad doon sa logistic papunta doon. Kinarga na po. Ang problema po, may bayad po yung helper sa Oo. logistic na kasi hindi po pangkaraniwang yung ikarga, equipment po. Oo, bigat. Oo, sabi ko, kinausap ko na lang po sila at tinulungan ko rin po mismo. Sabi ko, wala pa akong pang-additional bayad. Tulungan nyo na lang po ako para matupad yung pangarap ko. As in, kinausap po sila na gano'n. Naawa sila at naintindihan nila, tinulungan nila ako. At pagdating po doon sa lilipatan na, hindi na kaya pakiusapan yung kasi sobrang bigat po ng mga gamit Ang ginawa ko po sa mismong lokal na pinaglagyan ko, yun po yung chinat ko. Tulungan niyo ako, opo. Tulungan niyo po ako dito. Agad naman po silang tumugon. Tinulungan nila ako, 8 po sila. Inakyat po yung gamit, ganito, ganyan. So, tapos yung pangbayad po ng pag-logistic ko, yung pang-transport, nahulog po sa bulsa. Oo, Tulog pa. nahulog po, nahulog. So, nawala. Hinahanap ko pa. Buti, yung nakakita po, yung kasamaan ko lang dito, sinauli po agad. Naakyat na lahat ng gamit. Kaso, disassemble pa po yun. Iniwanan nila ako kasi pagod. Ako na lang po mag-isa. Ginawa ko po noon, natulog lang ako ng saglit. Ako na pong nag-assemble. Ako na, pinagtiyagaan ko 2 araw. Assemble, arrange po lahat. After nung na-arrange ko ng halos 2 araw po, ako lang mag-isa. Nilinisan ko lahat. Inopen ko ng mais. Nag-post po ako sa social media. Pagkatapos po, ang grabe, ang daming umakyat na. Pila na po ang mga client po para po mag-i-enroll. Isang araw lang po ang laki agad ng naging kita. So ako po nagtuturo, ako nagiging admin, ako po nag-utility. Tinuloy ko yun, tinuloy hanggang 1 buwan. Nabayaran ko na yung equipment, nabayaran ko na yung doon sa bahay, tuwang-tuwa po sila. After nung branch na po yung isa, nagtayo na po ako ng panibagong branch. Pero na rin pong nakikipag-partner sa akin hanggang lumago, nag-10 branch at ngayon po mag-11 branch na rin po. At dumami na rin po yung empleyado ko. Almost 100 employees na rin po ako. Itong gym na to, naglagay ako ng TV po. Tapos nagpi-play po ako ng mga programa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun po yung ginagawa ko sa lahat ng branches ngayon. May schedule po yan. Hanggang ngayon, monitored ko po yan. Araw-araw po yan na naka-share po ang programa ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naitulong na nitong patuloy na lumalago na hanap buhay mo sa kapakanan ng iyong pamilya? Natupad mo na ba yung pangarap mo na mabigyan ng hanap buhay, maipon yung mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo, at yung mga taong tumulong sa iyo? Ang totoo po, malaki na po ang naitulong sa mga kapatid ko po ngayon. Ang iba po ay may pamilya na po din po kasi. Yung iba naman ay kasama ko na sa trabaho. Tapos yung magulang ko, nasuportahan ko na po. Tapos yung ibang mga tumulong sa akin before, nasusuportahan ko din na po. At patuloy ko pang pangarap na patuloy pa silang masusuportahan. At mahabahagi din yung salita ng Diyos sa kanila. Ano ba ang pangarap mo sa negosyo mo? Ang pangarap ko po sa negosyo ko po sa ngayon po kasi ay lumago at lumaki ito para po magamit ko po siya sa pagpapalagana o pag-share ng mga salita ng Diyos. Hindi na po ito tungkol ngayon sa pera or sa Sa akin po ngayon ay ma-share ko po yung pananampalataya ko. Kanino nang galing ang lahat ng mga biniyaya po at tinatamasa mo ngayon? Sumasampalataya ako na kaloob ito ng ating Panginoong Diyos. Lahat ito ay galing sa Kanya. Binigay niya sa akin to dahil po nagtitiwala ko sa Kanya at sinunod ko lahat ng kalooban niya. Isa yan na kailangan ka pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Meron bang pagkakataon sa buhay mo na binalikan mo yung simula nung bata ka? At natanong mo ba ang sarili mo na ganito na yung kalagayan mo? Ang totoo po, halos gabi-gabi, halos tuwing nasa kapilya, yun po laging tinatanaw po. Na tuwing panalangin ko po, iniisip ko muna yung pinakaunang nangyari sa buhay ko hanggang ngayon. Lagi ko po kasing ipagpapasalamat sa Diyos nun . Hindi ko pwedeng makalimutan yon. Kaya yan po laging laman ng panalangin ko, pasasalamat. Nakahanda ka ba na itong binigay sa iyo anytime pwedeng bawiin sa iyo ng Diyos? Actually,
Yung tanong na po yan ninyo ay naitanong ko na rin po sa sarili ko yan. Opo. Lagi ko na rin po, what if susubukin ako ng Panginoong Diyos? Na darating ang isang araw, biglang kukunin lahat. Ang sabi ko naman, kalooban na ng Diyos mangyari yun. Basta ang nais ko lang, hindi ako mahiwalay sa loob ng Iglesia ni Cristo, manatili ako sa paglilingkod. Siya na po ang bahala doon. Ano ang payo ninyo sa mga kabataan na marahil ay nakikinig sa atin, nanonood sa atin na wala din sa probinsya, mahirap ang buhay, nangangarap din na umasenso? Ano po ang masasabi niyo? Ang mapapayo ko po sa kanila, panalangin lang talaga. Panalangin at matuto kang magantay. Susubukin ka ng Diyos kung karapat-dapat ka pa Manghawak ka lang kahit anong mangyari. Hawakan mo lang yung sinasabi niya. Ipagkakaloob talaga sa'yo. Huwag ka lang masumpungan sa pagkakasala. Huwag mong buhayin yung pagkakasala na yun. Magbagong buhay ka. Araw-araw magbagong buhay ka at sikapin mo na masunod mo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Tiyak, matutupad po ang kanilang pangapangarap. Gaano kahalaga po sa isang tao po na maging mapanalanginin siya at magtiwala po sa Diyos? Napakahalaga yung mapanalanginin tayo. Kasi yun po yung paraan sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Doon natin na isasagaw yung mga paghiling sa Kanya, sa patnubay araw-araw. So dapat ay laging gawain na isang taong mapanalanginin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Yan po din po ang inspirasyon ko na naririnig ko sa ating pamamahala, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Yun po yung naggagabay patuloy sa akin ngayon. Ang pangako po ninyo sa ating Panginoong Diyos, niyayamang ibiniyaya niya ng Diyos yung mga pangarap ninyo, patupad po ito. Ang pangako ko po ngayon sa ating Panginoong Diyos, gusto ko pong maibahagi sa mga tao na hindi pa alam ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Gusto ko pong mabahagi sa kanila na ma-share sa kanila ang salita ng Diyos na dapat ang lahat ng tao ay umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan yung mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan na rin po ang paanyaya ko sa kanila. Yan yung pangako ko sa Panginoong Diyos na maging kasangkapan ako, maging ang hanap buhay ko na ma-share sa mga tao ang tungkol sa kaligtasan. Hanggang kailan ka maglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Hanggang wakas po ng buhay. Paglilingkod po ako sa ating Panginoong Diyos hanggat may buhay po ako. Napatunayan sa buhay ng kapatid na Linz na sa kabila ng matinding kahirapan at mga pagsubok, ang Panginoon ang naging sandigan niya upang maabot ang kanyang mga pangarap. Dumaan man sa mga kabiguan sa buhay, ay hindi siya sumuko at nawalan ng pag-asa. Sa halip ay lubos na sumampalataya at nagtiwala sa Panginoong Diyos. Lahat ng nakamtan ng kapatid na Orlando ay kinikilala niyang nagbuhat sa Panginoong Diyos. Higit sa lahat, ang kinikilala niyang pinakamahalagang biyaya at kayaman ng kanyang nakamtan ay ang karapatang maglingkod sa Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagsisikap din siyang ibahagi ang tunay na pananampalataya sa iba. Naway na-inspire po kayo sa kwento na aming ibinahagi sa araw na ito. Ako po ang kapatid na Cheng Dilawa dito sa programang where we listen to the stories of our brethren inspired by faith.